Hello mga ka-airsoft. Muli, i-share ko lang sa inyo ulit itong ginawa kong remedy dito sa aking TM1911 na receiver na nung una na ipakita ko sa inyo yung masyado ng gastado itong aking ginagamit. Kaya medyo nasiraan tayo ng loob kasi nga isa na rin sa naging dahilan siguro kaya hindi tayo natuloy sa CDO dahil nga nagkaroon ng problema itong ating tawag dito unit na ginagamit sa mga qualifier mats, no? Ngayon, may ginawa tayong remedy, share ko lang sa inyo para kahit paano ay maipakita natin, ano? Actually kasi ito kung titignan natin, napaka liit ng part na ito. Kung makikita natin dyan, itong part na to at saka dito yung railing niya, naiiwan ito. Kaya nung testingin ko, nung ipapanood ko sa inyo to ano siya, yung unang video dito pa lang kumakalas na siya, no? Ayan, kung titignan natin dito, testing lang natin ito dito, ayan, no? Hindi kumakagat, ang umahawak lang yung dito, kaya lang talagang wala na, sobrang kanga ilaspag na itong ating receiver, no? Mapapansin nyo ito guys, plastic. Kaya ayan, di ko malaman kung na-deform na kasi siya. Siguro sa init o ano man na bumigay na. So, siguro budget lang tayo para makapag-advance frame. Mapalitan natin to. Ito kasi itong plastic actually wala naman sanang problema yan, kundi lang medyo na-deform din dito. Ito pinaka-hammer housing niya, hammer set niya, diretso kasi, natatanggal kasi ito nabubunot. Kumbaga, yung mga advanced frame din na binibili natin, ganon din siya, no? May iwan lang ito plastic. So, yung mga advanced frame is aluminum. So, naisip tayo ng paraan kung pwede natin magawa ito. Although tinesting ko na rin siya, sinubukan ko rin ang mga ilang rounds, wala akong naging problema. At naging fit ulit, pwede ko siyang gamitin na sa pakiwari ko itatagal. So ito, kung mapapansin ninyo, nag-fabricate ako ng isang aluminum. Ito na yung pinaka additional railing niya. So ang mangyayari, para siyang advanced frame kasi ilalagay natin dito yan. Diretso na. Kasi ang mga advanced frame kasi, diretso kasi ito, wala siyang kaltas dito, no? Matatakpan nga lang ng konti, ng kalahati itong butas para sa slide stop. So, wala namang problema kasi nga hindi naman nagagumagana yung slide stop natin, no? Tapos ito, kung pansinin natin, meron siyang kanal dito. Okay? So, ang pwesto nito pag nilagay natin dito, ito siya. Dito lang yan, nakapatong lang siya dito. Yan, actually, ayan. So, maghuhulma kasi. Itong pinakagatla niya dito, huhulma kasi dito yan. Yan. So, ayan siya. So, tatanungin nyo ako sigurado dito. Sabihin nyo, Kainer, baka yung nilagay mong yan, siguro dapat idikit. Although, pwede naman idikit ito. Siguro, lagyan ng pandikit. Pwede. Sa akin naman, hindi kasi, para kung gusto ko siyang alisin, tanggalin. Pag naglinis ako, walang hassle na tatanggalin. So, ito, mga ka-airsoft, malabo kasi siyang matanggal. Una,
Pagpasok dito ng slide, iipitin niya na itong lugar na ito. Hahawakan niya na yan. Pag hinawakan niya yan, papasok siya hanggang dito. Mag-guide siya dito sa kabila. Pag nag-guide siya dito sa kabila, hahawakan din niya ito. So, hindi na rin siya aangat kasi papasok siya dito sa ito. Papasukan niya itong kanal na to. Pinaka-railing na to. Papasok siya dyan. Pag pumasok siya dyan, ang mangyayari, hindi na aalsa ito. Hindi siya mawawala. At hindi rin siya mag-move forward kasi nga naka-block siya dito. Hindi rin siya mag-move ng backward kasi nga naka-block din siya banda rito. So ito, sa mga mayroong 1911, recommend ko to kung magawa ninyo ito, mas mainam kasi ang dating nito is advanced frame ang dating ng ating tawag dito, receiver, no? Kasi sabi ko nga sa inyo nung una pa, tinitignan ko kung saan makatipid ang mga ka-airsoft natin para hindi sila masyadong mapagastos, no? So ngayon, subukan natin, ilalagay natin siya ngayon. Pasok natin. Pagka ito, naipasok natin, kasi sabihin natin, ayan, kinain niya na. Okay? Pag kinain niya na yan, diretso na yan. Pwesto na yan. Ayan. Okay. Kung mapapansin niyo, ayan. Pwesto na yan. Pag nakapwesto na siya dito, kung mapapansin niyo, mataas ng konti kasi nga, ipinit ko siya para mawalan siya ng alog. Ito. Actually, dito pa lang, ano na yan, kakapit na yan. Ayan. Dito. Pagkatin natin. Hanggang dito sa may dugtungan. Kagatin natin siya. Ayan. Pagka kumagat na siya doon, wala na yung alog. Ayan. Kung mapansin niyo kanina na medyo umaangat siya, kasi nga hindi pa siya nakakapit dito. No? Pero ngayon, dahil sa kumapit na siya, yung pagkaipit nito, yung nasa loob, malabong aalsa sa taas kasi nga hawak siya nitong slide. Malabo rin siya nga abante, naka-block siya dito tsaka doon sa kabila. So, ngayon kung sinagad natin, ayan, pinasok na natin, lagay natin yung slide stop. Okay? Yun. So, nangyari, nung mailagay natin yan, ito na siya. Wala na siyang alog. Ayan, hindi mo na siya maiano. Kung meron man to konting-konti, pakita natin para makita. Ayan na lang, konting-konti. Di katulad nung dati talagang umaano. Tsaka yung angat niya dito, ito dito, kung makikita natin yan. Wala na, ayan. Wala na siya. Wala na siyang angat, ayan. So, naging fit yung aking slide. Ayan, naging fit siya, no? So, pwede na naman siyang gamitin. Ayan. Okay. So, yun lang mga ka-airsoft, no? Okay guys, at sana na naibigan ninyo itong pag-share ko lang dito sa pwedeng magawa natin kapag pala ito ay tawag dito, umalog-alog, may paraan pala tayo pwedeng gawin, no? Ayan, tingin lang tayo dito sa mga magazine natin kung merong may gas para matias lang natin. Ito. Okay, set lang natin baka may bala. Okay, ayun, wala, kita. Okay, wala. Nilip lang natin sa ilaw. Okay, subukan natin.
So, ayan siya. Ay, wala nang gas. Okay, testing tayo ng isa pa. Meron may gas dito. So, ito yung ginamit ko pa nung nakaraan kasi. Ayan. Bukan natin. Yun. Okay. Makikita natin yan. Okay na okay. Wala siyang problema. Ito pa. Buka pa natin ito isa. Ano pa ito? Yan. Okay guys. Ito na lang muna. At ano naman ito. Sigurado na-testing ko na at ginamit ko na rin eh. Okay, see you next video again.